broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. The hearts open up, everybody sing. I'm ready. Turn it up, this sound of praise. Make it louder to any other. Lift him up and shout his name. Jesus! Lord, let's pray. Turn it up, this sound of praise. Make it louder to any other. Lift him up and shout his name. Over Thank you, Jesus. We praise you, Lord. You are in this place. goes up, Bring your praises to the Lord. praise comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Thank you for your blessing. Our praise goes up, your rain comes down. We shout of praise, we celebrate, King of glory entering. You are rising on our praise. Yes, Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder to any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder to any other. Lift him up and shout his name over all. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is here. The Lord is in this place. And as we bring our praises up, He bring us down His blessings. Lahat ng blessings na binigay niya sa atin last year, ibibigay pa rin niya sa atin ngayong taong ito. Lahat ng ipinagdarasal natin, believe, brothers and sisters, kahit gaano kaliit ang pinagdarasal nyo, the Lord God will make it big. I-surrender lang natin sa Kanya lahat. I invite you, brothers and sisters, bring all your plans to the Lord, and He will prosper. Let's worship the Lord. In the changing of the seasons, in the quiet, finding answers when uncertain, there is joy that is waiting to be found and know with you. Here, in the midst of unforgiveness, in the suffering, when the waiting seems so hopeless, there is peace that is waiting to be found and trusted. I surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender. Yes, my heart is yours to keep. All of my life you want from me. I surrender.
kiss in your breast. Your overflowing grace surrounds me, brings you life. This love revealed in your unfailing love. I surrender, I surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender, I surrender. You are my heart, it's yours to keep. I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I surrender. Lahat ng nasa loob mo, lahat ng plano sa buhay mo, lahat ng bigat sa buhay mo, unload it before the Lord. Ibigay niyo sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya. This is your story. I will trust, I will sing as you orchestrate my story. 'Cause there is more There is more that you from the want Lord. me to become. I will wait, I will praise as you change my life completely. 'Cause there is more to discover Remember, in there your love. is more. There is more from the I Lord. will trust, I will sing as you orchestrate my story. 'Cause there is more that you want me to become. I will wait and I will praise as you change my life completely. 'Cause there is more to discover in your love. 'Cause there is more to discover in your love. I surrender, I surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender, I surrender. You are my heart, it's yours to keep. I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I surrender. I We give it everything to Him. see the promise when everything just seems to make no sense. And even if I won't receive the blessing I've been praying for, you are sovereign, You are before us, sovereign God. of it all. You are sovereign, you are You are before us, sovereign God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Amen, amen. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ay, Happy New Year po sa inyo. Batiin naman natin yung ating mga katabi ng magandang bagong Happy New Year. Yes, Happy New Year po sa inyo. Naku, ang tagal nating hindi nagkita, no? Isang taon. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po nga ulit pala si Brother Ron. Isang taon tayong hindi nagkita. Mga kapatid,
before we proceed, meron tayong konting gagawin ngayon. Tinatawag ho natin itong minute mingle. For 1 minute, mga kapatid, kahit sino kausapin nyo lang, ito lang sasabihin nyo, what is your biggest blessing last 2025? And second, what is your biggest goal this 2026? Kahit sino, mga 5, sa inyong kasama dito, sabihin ninyo kung ano yung biggest blessing nyo last 2025 and your biggest goal this 2026. For 1 minute. Ready, set, go! Okay, what is your biggest blessing? Yay! Last 8 seconds! Woohoo! Nakakatuwa. Okay, mga kapatid. Balik na po tayo sa ating mga upuan. Yay! Wow! Namo, hindi ninyo maubos ang inyong sasabihin. Ang dami-daming blessings at ang dami-dami nating pangarap. Okay. So mga kapatid, Happy New Year po ulit. We're going to have, this is our first feast for 2026. Naku, ang gaganda ng mga ngiti, no? And we will have a very special talk ngayon. Special ho talaga yung talk natin ngayon. Naku, makinig kayong mabuti, napaka-special. Ang title ho ng talk natin is this: When God moves, move. Kapag gumalaw daw ang Diyos, gumalaw din kayo. Sabihin sa katabi, galaw-galaw. Yan. And our big message for you is this. Ayan, okay. So mga kapatid, dala nyo ba yung inyong novena to God's love? Novena to God's love, dala? Yung mga wala, itaas nga po yung kamay ng mga walang novena to God's love. Ayan, bibigyan namin kayo mamaya, ha? Sige. Okay, kung wala kayong dalang novena to God's love, yung inyong mga pangarap sa buhay, yung mga pangarap sa buhay, itaas na lang ho natin sa Panginoon for this year na harinawa sa kanyang tamang panahon ay kanyang ipagkaloob. Sige po, sabay-sabay ho tayong magdasal. Ang ating paboritong panalangin dito sa feast, the feast declaration of abundance. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. For 2026, mga kapatid, let's proclaim that something good is going to happen to us this year. Amen. Something good, yes, Lord, is going. Listen to your children, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. This very day, this very year, something good is going to happen to me. Thank you, Lord. Jesus is blessing my way. Ulitin ho natin, mas malakas, isigaw sa buong mundo. That something good is going to happen to us. Amen. Thank you, Lord.
Something good. Itong gabing ito. This very night. Itong oras na ito. This Amen. very hour. Amen. Something good is going to happen to me. It's because Jesus is blessing my way. mga kapatid, let's continue serenading the Lord as we sing Thy Word. Thy word This is your word, is Lord. a lamp unto Lord. my feet This is your word. and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Before we sit, mga kapatid, let's read our verse for today, and it's taken, the Bible story happens in Capernaum, the economic hub of Galilee. Parang Makati. So basahin ho natin ito. Mark 1 verses 32 to 38. Sabayan niyo ako. That evening, after sunset, the people brought Jesus, all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. So he also drove out many demons. But he would not let the demons speak, because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I come." Mga kapatid, this is the word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. And as you sit, sabihin sa katabi, God will speak to you today. Okay. Mga kapatid, our big message for today is the same as the title of this talk. Ano yung title ng talk natin? When God moves, move. Kapag gumalaw daw ang Diyos, gumalaw-galaw rin kayo. Mga kapatid, itong talk natin, mahahati ito sa dalawang parte. Yung unang part, hayaan yung ako ho yung kumausap sa inyo. Ano? Pero dito sa ikalawang part, makinig kayong mabuti. God will speak to you. Let's go by line dito sa ating verse na binasa ngayon. Mark 1 verse 32 to 38. Anong unang sinasabi dito? Tingnan niyo po, ano yung naka-highlight? Evening. The story begins with a time marker. Merong marker, merong oras. Nagsimula yung istorya natin. That evening after sunset. Ayan ho yung pinagsimulan nitong kwento na ito. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Tanong niyo ko ano? Bakit evening? Bakit evening nagsimula? Bakit kaya gabi? Ano? Alam niyo mga kapatid, tanong niyo ako, bakit? Meron nung practical reason bakit gabi nagsimula. Kasi itong kwento ho natin ngayon, araw ho ito ng Sabat. So, alam naman ho natin ito, kapag Sabbath day, lalo na nung mga panahon ng mga Hudyo, ulumang Hudyo, hanggang ngayon, dun ho sa Israel, kapag Sabbath, bawal silang kumilos. Di ba? Natatandaan niyo ba yung kwento ko sa inyo na pag napunta kayo doon, ultimo yung pagpindot nung elevator, yung floor ng elevator, bawal gawin. Kaya pagka doon, pag Sabbath day, nakapindot ng lahat. Kasi pasok na bawal eh. Bawal talagang gumalaw. It was Sabbath day, kaya evening, kasi bawal kumilos, bawal magtrabaho. Including yung pagdadala ng mga may sakit kay Jesus.
Bawal ho yun. So, kailangan, madadala lang nila yung mga may sakit kapag sunset na. Doon nagsisimula yung panibagong araw nila, kapag gabi. Yun ho yung practical. Pero may spiritual layer ho yan. Bakit gabi? Kasi, in Mark's Gospel, mga kapatid, doon sa Gospel of Mark, yung time and place, yung oras at yung lugar, meron ho yung ibig sabihin. May ibig sabihin ho yan. Ang gabi, evening, anong ibig sabihin yan? Kagaya ho ng dagat. Yung evening, kagaya ng dagat, may ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin yan? Tanong nyo ko ano? Chaos, kaguluhan. Evening, kagaya ng dagat, chaos or kaguluhan ang ibig sabihin yan. And at that night, nung gabing iyon, in Capernaum, merong kaguluhan. There is chaos. Kasi, anong meron? Ito ho, merong may mga sakit. May mga sakit, nagkalat. Merong mga inaalihan ng mga demonyo. Marami. And people were demanding of Jesus, a piece of Jesus. Gusto kong makita si Jesus. Kasi may mga may sakit ang tao, pagalingin mo kami. Merong sinasaniban ng demonyo, tanggalin mo ang demonyo. Magulo. Noong panahon ho na yan. Ngayon, sinabi ho ni Mark. Mark writes, ito ho. Nakasulat itong highlight. The whole town gathered at the door. Nung gabing iyon, yung mga tao, nag-ipon-ipon dun sa pintuan. So, anong ibig sabihin yan? Parang merong na dun si Jesus na parang success. Nakikilala na ako. Yan ho yan eh. But it was happening in the evening, gabi. Which means, ano pag gabi? Kaguluhan, chaos. Hindi ba, sino hong nakaranasan ng success sa buhay dito? Lahat tayo, alam ko yan, di ba? And when there is success, aminin niyo po, meron din kaguluhan. Di ba? Yung ka na nga lang makapag-asawa ka eh. Success yan. Pero, ayokong tumingin. May kaguluhan. Di ba? Kahit, halimbawa, pumasa ka ng board exam, o ngayon, kakatapos lang ng bar exam, meron ho tayong mga nag-aaral ng law din dito. Masaya, pero may gulo. Meron ng kaguluhan. Pumasa ka ng board ng pagka-doktor mo, pagka-dentista, masaya yan sa simula. Pero meron din huyang kaguluhan. Meron kaguluhan yan. Tingnan nyo po. Mark shifts, umiba siya ng scene. Anong sabi dito? Very early in the morning, while it was still dark. Meron ibig sabihin no si Mark dyan. Kanina evening eh. Pero ngayon lumipat siya very early in the morning. Kagaya na ginagawa ni Brother Nap. Hello Brother Nap. Umagang umaga si Sister Christina. Very early in the morning nagme-message niya. Meron niyang reason. Sinabi niya while it was still dark. Ibig sabihin yan, si Jesus daw, umaalis siya dun sa darkness. Umaalis siya dun sa kaguluhan. Papunta saan? Papunta sa kanyang ama. Umaalis si Jesus sa kaguluhan. Evening, papunta sa kanyang tatay. Saan siya nagpunta? Saan mo siya nagpunta? Tanong niyo ako saan? Sa wilderness. Nagpunta ho siya sa isang solitary place, isang tahimik na lugar para magdasal. So in solitary place or wilderness, sa Griego ho, ang salitang ibig sabihin nun ay eremos. Sabihin nyo nga po, eremos. Ang ibig sabihin ng solitary place is eremos or the wilderness. Ito ho, meron ho yung connection. Napakalaking connection ho yung wilderness na yan. Doon sa ating wilderness story, natatandaan nyo ho ba yung kwento natin about the wilderness doon sa Exodus? Nung pinag-isapan natin ng Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ano nangyari doon? Doon sa wilderness. Diba? 40 years. Naglakad ang mga Israelita papunta sa Promised Land. Pero kayang-kayang kunin ng 11 days kung maglalakad ka. Pero hindi. 40 years naglakad ang mga Israelita papunta sa Promised Land. Kasama ang ating Diyos Ama.
Na kung saan, yung 40 years na yon, ano nangyari? Sumunod ba yung mga Israelita sa ating Diyos? Nagkakamali din ho sila, di ba? Nagkakaroon din ng kaguluhan. But now, dito, Jesus entered into the wilderness para makasama ang kanyang Ama. Makasama ang ating Diyos Ama at sumunod sa Kanya. Pero, merong ibang plano yung kanyang mga disipulo. May ibang plano. Sabi ng mga disipulo, kailangan nating magtigil sa Capernaum. Huwag tayong umalis dito. Kasi, successful. Kilala ka na dito, Jesus. Nagiging viral ka na. Hinahanap ka na ng mga tao. Sikat ka na, Jesus. Ano yung sabi ng kanyang mga disipulo? Mark says, eto ho, di ba? Tingnan niyo po itong naka-highlight. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Parang sinasabi ho ng kanyang mga disipulo, Jesus, nagawa natin, successful tayo, nakilala na tayo ng mga tao doon sa Capernaum. Mahal na mahal ka na nila, Jesus. They love you. And wag nating sayangin ang opportunity para magtayo tayo ng sarili nating kingdom dito. Wag natin sayangin ang opportunity na kilalang-kilala na tayo, magtayo na tayo ng ating lugar dito sa Capernaum. Alam niyo mga kapatid, hindi ko sila masisisi. Kasi kung ako yun, tao lang po ako. At dito sa halimbawa, dito sa Cardona, talagang dinudumog tayo ng mga tao. Aba, hindi rin ako aalis. Kasi talagang nakikilala ho nila tayo. Pero mga kapatid, alam nyo, meron ho siyang ibang plano at merong ibang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang inutos ng Ama sa Kanya. Ng Diyos Ama sa Kanya. Ano yon? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba, kilala na sila. Sabi ni Peter, everyone is looking for you. Ano yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanya? Ang sabi, let us go somewhere else. Pumunta tayo sa ibang lugar, to the nearby villages, so I can preach there also. Aba, isipin niyo ho, kilalang-kilala ka na doon sa Capernaum, pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pumunta naman tayo sa ibang lugar, at doon naman ako magtuturo. Ayaw ng ating Panginoong Jesucristo na tumigil doon sa Capernaum, kung saan siya ay sineselebrate, kung saan siya ay sinusunod na ng mga tao. Mga kapatid, gusto niyo malaman ang interpretation ko bakit ganon? Di ba parang kakaiba? Sinusundan ka na ng mga tao dyan, pero hindi eh. Ang gusto mo, doon naman tayo sa ibang lugar, wag naman dito. Yun ang sabi ng Diyos Ama sa Kanya eh. Alam niyo interpretation ko dyan? Tanong niyo kung ano. Ito po. Capernaum was a trap. Isa ho itong patibong. It was his comfort zone. And nothing grows in a comfort zone. Tama po ba ako? Kapag masyado ka ng komportable, hindi ka nalalago. Nothing grows in comfort zone. Siguro kung halimbawa, ang ating Panginoong Jesucristo tumigil doon sa Capernaum, malamang, baka kung merong election doon, maging mayor siya ng lugar. Diba? At hindi na siya maging savior of the world. Nandun na lang siya, comfort zone na yan eh. So, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? He rejected the seduction of popularity. Ayun niya noon. Kung saan yung mga tao, gustong-gusto na siya, easy ng lahat, maginhawa na kasi gustong-gusto ka na ng mga tao na parang ituturing ka na nilang bayani. Yan. Ang gusto niya, pumunta sa ibang lugar, doon sa uncomfortable place, para doon muli magturo. Dahil yun ang gusto ng Diyos Ama. Mga kapatid, pakinggan niyo po akong mabuti ha. Pakinggan niyo akong mabuti. Tingnan niyo po itong papakita ko sa inyo. Success can be dangerous because success can steal your discernment. Hindi naman masama talagang maabot natin ang ating pangarap,
Pero wag ho tayong tumigil doon. Kapag naabot na natin yung pangarap natin, wag tayong tumigil doon. Kasi meron pa tayong iba pang magagawa. Na para bang pag nalunod ka na sa ginhawa ng iyong pangarap, malulunod ka na at hindi mo na magagawa ang calling mo dito sa mundo. Alam nyo, nakita ko na po ito sa buhay ko at sa ibang buhay ng mga tao. Sometimes, yung pag nakuha mo na yung gusto mo, nagiging ano ka na, nagiging kampante ka na. Wala ka nang gusto pang ibang gawin. Ito lang pala yun. Nakuha ko na eh. Success can make you settle. Parang, ito na yan. And when you settle, anong nangyayari? Hindi ka na nakikinig. Nagiging complacent ka na. Diba? Wala ka nang gustong gawin. Hindi ka na nangangarap. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Parang wala ka nang pangarap sa buhay. And you stop praying bold prayers. Tingnan ninyo, nung panahon na may gustong-gusto kang marating or gustong-gusto kang maabot, anong nangyayari? Talagang halos araw-araw ka sa simbahan, araw-araw ka sa adoration chapel para magdasal ng sobrang-sobra. Di ba? Naranasan niyo po ba yon? Gusto kong gumalik sa sakit ko, talagang takbo ko ron. Gusto kong marating ito, tatakbo talaga ako, talagang sobra-sobra. Halos umiyak po ako para magdasal. Pero pag naabot mo na, ay parang wala na. Di ba? Ayun ho. Sa buhay ko mga kapatid, at alam ko sa buhay ho ng marami ho sa atin, repeatedly kinakausap ka ng Diyos eh. Sasabihin sa iyo ng Diyos, gumalaw ka pa. Move again. Magpalago ka pa at magtiwala ka sa akin. Amen? Tingnan po natin itong feast. Sa mga may first timers po tayo rito. Meron po akong mga nakikita. Tingnan niyo po yung feast. Papakilala ko po sa inyo ang feast ha. Yung pong sinasabi ko when God moves, move. Ang feast po natin, ang Light of Jesus Community, nag-start po ito, kasing edad ko pala, 1980. So 1980 nag-start ang feast. Saan siya nagsimula? Dito po sa isang maliit na garahe sa Cubao. Pag mapapansin niyo po, pag mahilig kayo sa kotse, ito po mga 1978 na na Mitsubishi Lancer. Ito pong bata na ito, sabi ho ni Brother Bo, ito na po yung isang ating creative director sa Feast Bay Area. So yan ho yan. Nagsimula yan dyan. And nung naging success, yung ating maliit na prayer meeting sa isang garahe, tingnan nyo po, 1980. Bakit? Wala ho mga monoblock chairs pa na inuupuan nyo ngayon. Ito po, ratan ang gamit nila. Nung naging komportable na sila, tayo sa feast, dito sa garahe na ito, abay binulabog ho ng Panginoon si Brother Bo. At nagtayo ng iba't ibang mga prayer meeting groups. Ito ho yung nangyari. Ayan, dumami. Iba't ibang prayer groups. Ngayon, dumadami ang feast. Nagiging komportable ho tayo. Di ba natatandaan niyo ho, yun sa mga unang-una dito sa feast, ano nangyari sa atin? Di ba nagkita-kita tayo? Ewan ko kung tama po ako. Ninang, saan tayo unang nagkita-kita na isang grupo tayo ng Light of Jesus Community? Sa Camp Aguinaldo na. Sobrang dami na ho nun. Sobrang dami ho. Sa totoo lang ho talaga, punong-puno yung Camp Aguinaldo Theater. Merong session 1 and session 2. Komportable na naman tayo dyan. Binulabog na naman ho tayo ng Diyos. 1990, nagawa ho tayo ng ating first, na-publish natin ang ating first Catholic Inspirational Magazine. Ano yan? Yung Kerygma Magazine. Lumabas ho yan. Ngayon, tanongin niyo ako ano yung kakaiba dito. Tanongin niyo ako ano? Wala ho tayong alam sa publishing. Wala tayong alam sa publishing. Pero naglabas tayo ng Kerygma Magazine. And now, years went by. Itong Kerygma Magazine natin, hundreds of copies na yung, hundreds of thousands of copies na yung ibinibigay natin dito sa halos sa buong mundo. Kalain niyo ho yun. When we became comfortable dito, mga kapatid, ano naman ang sumunod? Tinawag tayo ng Diyos para magbuo naman ng mga ministries for the poor. Tumulong tayo dun sa mga mahihirap at mga nangangailangan. So ano nangyari?
5 years later, from 1990, in 1995, we started this. Ay, wala. Wala yung picture, Martin. Nagsimula tayo ng Anawim. Sino nakapunta na sa Anawim? Di ba? Di ba nakaka-bless po magpunta doon? Sa totoo lang ho. Yung Anawim, yun yung ating lugar para sa mga abandoned elderlies. So, tinutulungan ho natin yung mga lolo't lola na inabandona na ng pamilya at doon ho natin sila ibinabahay. That was our first mercy ministry. And with that, mga kapatid, meron tayong 3 streams, mission sa Light of Jesus Community or the Feast. Ano yon? We build communities, we broadcast God's love through the media, and we serve the poor. Yan ho yung ating mission dito sa Light of Jesus Community. And looking back, in each stream, parang napansin nyo ba, kapag tayo nagiging komportable doing one thing, ano nangyayari? Tayo'y ginugulo. Dinidisturb tayo ng Diyos. To stretch out. Parang hatakin mo pa yung PC mo. Calling us to do something new. Mga kapatid, for example, nung nagsimulang mag-decide ang ating elders na hindi na lang tayo magtigil sa Valle Verde. Nalipat tayo ng Valle Verde na magkaroon tayo ng iba't ibang feast sa iba't ibang lugar. Ano nangyari? Tingnan niyo yung nangyari. 31 countries sa buong mundo meron hong feast. Sipin niyo yun, 31 countries. Ang nakakatuwa, kung naka-attend kayo ng FeastCon, meron tayong isa na talagang tumatak sa isip ko, Indonesian. Nag-serve sa atin. Ang Indonesia ay predominantly Muslim. Pero sa totoo lang ho, meron ho tayong FeastCon dun at napakaraming uma-attend ng mga Kristiyano. Ayan ho, 31 countries. Our media ministry, kung hindi tayo pumasok sa online, aba, sobra-sobra na ho tayo ngayon. Napakarami ng nararating ng ating media. Ano ho yung spiritual rule? Ito yung gusto kong ituro sa inyo. Yung title ng talk natin. Ano ho yun? When God moves, move. Kapag gumalaw ang Diyos, gumalaw ka rin. And this not only applies to ministry. Hindi lang ho yan nag-a-apply sa ministry, nag-a-apply rin yan sa ating buhay. Di ba? Some people, yung ibang mga kasama ho natin, kapag komportable na sila, ay ayaw ng kumilos. Komportable na eh. Di ba? Meron nga tayong kasabihan. Kasabihan ho ito ng mga naririnig ko lang sa labas, ha? Hindi bali ng tamad. O, tingnan ninyo. Hindi ko pa tinutuloy yan, ha? Hindi baling tamad, hindi naman pagod. Or kaya, halimbawa, tapos ka ng mag-aral, nagtatrabaho ka na. Pagkakatrabaho mo ay ayoko nang kumilos, okay na itong kukuha ko ngayon. Wag na, wala na akong gagawin. 'Di ba? When we became comfortable, nagiging complacent na tayo at nakukuha natin yung success, wala na, ayaw na natin gumalaw. Mga kapatid, this 2026, kaya napakaganda nitong talk natin ngayon eh. Buksan ninyo ang inyong mga mata. Open your eyes. Ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo? Ano yung ginagawa ng Diyos ngayon? Where is God going? Saan ba papunta ang Diyos? Doon tayo sumunod. To find, mga kapatid, the Father's direction. Tanungin nyo nga ang katabi mo, anong ginagawa ng Diyos ngayon? To find the Father's direction, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya? Umalis siya dun sa Capernaum, dun sa kaingayan, dun sa chaos, dun sa pagiging komportable. At pumunta siya sa isang solitary place, to the wilderness, sa katahimikan ng ilang. By doing that, mga kapatid, iniiwan niya yung palakpak ng mga tao. Iniwan niya yan, yung paghanga sa kanya para pakinggan yung bulong ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos Ama sa kanya?
to what? Rediscover His call. Para malaman ulit niya, ano ba yung tawag, ano ba yung mission ko dito sa mundo? Jesus end by saying, ano sinabi niya? That is why I have come. Di ba? Yung sinabi niya, that is why I have come. Tagalogin ho natin. Ano sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ito ang dahilan ng pagparito ko. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta dito. Mga kapatid, kayo, alam niyo ba kung bakit kayo nagpunta rito? Do you know why you have come? Bakit kayo nabubuhay? Alam niyo ba yung dahilan bakit kayo nabubuhay dito sa mundo? Alam niyo ba yung dahilan bakit ka ipinanganak? Ha? Di ba? Parang ang hirap no? Go to a solitary place. Pumunta ho kayo sa isang lugar na tahimik. Kausapin niyo yung Diyos. Subukan niyo ho. And tanungin niyo siya kung ano ba yung gustong gawin niya sa buhay mo. Or kung ano ang gustong gawin mo. Anong gustong gawin ng Diyos? Ikaw, para sa kapwa mo. Subukan niyo ho yan. And this is now, mga kapatid, dito tayo pupunta sa part, hayaan niyong kausapin ho kayo ng Diyos. Ha? Makinig ho kayong mabuti. Ito po, dreaming big dreams, planting small seeds. Ito yan. Sa totoo lang po mga kapatid, maganda ang pangarap ng Diyos sa buhay natin. Amen? God has a beautiful dream for your life. Wag ho kayong ma-intimidate. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag kang ma-intimidate. Ano yan? Wag kang matakot. Malaki, maganda ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. And today, tuturuan ko po kayo ha. Sasabihin ko sa inyo yung paano ba magtanim. Magtanim ng maliit na buto para maabuti yung pangarap ninyo. Amen? Ito ho, step 1. Go to the wilderness. Sabihin nyo nga po yan. Pumunta ka sa ilang. Pumunta ka sa isang tahimik na lugar. Una, umalis ka sa Capernaum. Doon sa kung saan mayroong gulo, kung saan masyadong busy yung mga tao, kung saan maingay, kung saan parang masyado ka nang kinakain ng mundo. Umalis ka doon. Umalis ka muna doon. And even your successes kahit masyado ka ng tagumpay sa buhay, iwanan mo muna yan. Umalis ka and go to your wilderness. Saan yan? Kung saan tahimik. Kung saan pwede mong makausap ang Diyos. Kung saan merong space for you to talk with our Lord. Make room, mga kapatid. Bigyan ninyo ng panahon. Subukan po ninyo ito. Pwedeng sa isang lugar na tahimik sa kwarto ninyo. Pwedeng pumunta kayo sa Adoration Chapel. Pwedeng pumunta kayo sa simbahan. Pwedeng pumunta lang kayo sa isang lugar. Tahimik, may puno. Ang ganda-ganda dito sa Cardona. Napakaganda. Umupo ka lang sa ilalim ng puno. Ang sariwa ng hangin. Pwedeng ganun. And listen to His voice. Makinig kayo kung anong gustong sabihin sa inyo ng ating Diyos. Ngayon, ikalawa, open your novena to God's love. Lahat ho ba may novena to God's love? Yung mga wala, bibigyan po ni Mrs. ngayon. Ngayon na. Yay! Ayan ho. Regalo ho namin sa inyo yan for this year. Baka yung iba sa inyo, puno na yung nakasulat. Diyan ho sa Novena to God's Love, nakasulat ho dyan, susulatan nyo, meron dyang 7 dreams. Ayan. 7 dreams. Isulat nyo dyan yung inyong pangarap. Isulat nyo yung gusto ninyong mangyari sa buhay. Ngayon mga kapatid, hindi ko na siguro papagawa sa inyo for the lack of material time, but pumunta kayo sa isang lugar na tahimik. Subukan nyo magsulat lang. Kung ano lang yung naiisip nyo ngayon, 1 or 2 of your dreams, isulat nyo dyan. Yung ibang dreams niyo isulat nyo na lang later. And etong gawin nyo. Dream big dreams. Pray bold prayers.
Isulat nyo dyan kung ano yung inyong pinakamalaking pangarap. At ipagdasal ninyo talaga ng puspos ang inyong mga pangarap sa buhay. Kung meron kayong old novena to God's love, yung mga luma, kung meron pa ho kayo dyan, tingnan ninyo yung naisulat ninyo. Kung natupad na. And pray for this specific dream na hari nawa ibigay ito ng Diyos sa inyo. Alam niyo mga kapatid, noong ako po'y nag-aaral pa, talagang gusto ko itong i-share. Talagang hindi ako nawawala sa ating Panginoong Hesukristo. And one of my dream talaga ay talagang gusto kong maging professional. Pinagdasal ko po talaga ng gusto. And ibinigay niya sa kanyang tamang panahon. Talagang marubdob ang aking pagdarasal. Sumunod, nagdasal ako, naisulat ko sa novena to God's love, dali na kami, yung aming pamilya sa lugar na kung saan makakapag-serve kami ng gusto sa ating Panginoong Hesukristo. Dinala ho kami dun. We dreamt big. And talaga yung pagdarasal namin, talagang puspos. Every single week, mga kapatid, yung ibinigay namin sa inyo na novena to God's love, sulatan nyo ho yan, ha? Sulatan nyo mabuti. And I encourage you, dalhin nyo lagi. Kasi ito, tinataas ho natin ito every Saturday or Sunday. Sa totoo lamang po, bukod sa inyong pagdarasal, yung pagdarasal natin ng sama-sama, ang laki ho ng epekto niyan. At talagang sa akin nung paniniwala, ito'y pinakikinggan ng mabuti ng ating Panginoong Hesukristo. Gawin natin itong habit every year, every week. Amen? Be faithful. Be consistent. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, be consistent. Ikalawa, step 2. Una, go to your wilderness. Di ba? Dream big dreams, pray bold prayers. Step 2, choose one mustard seed. Pumili ka ng isang buto. Itong mustard, ano ba sa Tagalog yan? Mustasa. Ang mustasa daw ko talaga malaki. Choose your one mustard seed. Many times, marami ho sa atin, lalo na sa ating mga kabataan, parang ang gusto nilang dream nila kaagad, doon sa Kapernaum kaagad. Anong ibig sabihin yan? Malakihan kaagad. Malakihan, in grande kaagad, visible yung success. Yun ang gusto mangyari. Though, mga kapatid, attractive yun talaga. Sa totoo lang talaga nakakahikayat. But, that's also what discourages many people. Bakit? Kasi sa sobrang laki, pagiging in grande, parang nakakatakot. Today, mga kapatid, choose your wilderness version of your dream. Ano yung ibig sabihin yan? Maliit lang muna. Quiet action na hindi nakikita ng marami. The small action, mga kapatid, will be your mustard seed of faith. Yung maliit lang na bagay, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pick one dream and ask God. Ito, mga kapatid, sa inyong naisulat or isusulat dito sa inyong novena to God's love, yung malaki ninyong pangarap, tanungin nyo ang Diyos, Lord, what mustard seed do you want me to plant toward this dream? Halimbawa, sabi ni Brother Alvin, nakinig ako sa kanya pag meron kang pangarap, paano mo malalaman gusto ito ng Diyos? Dapat may clarity daw. Ngayon, paano mo malalaman kung may clarity? Gawin mo. Halimbawa lang ho malapit na rin lang naman ang February. May gusto kang ligawan. Hoy, mga estudyante aral muna. Pero may gusto kang ligawan. Paano mo malalaman kung gusto ka nung nililigawan, anong gusto mong tao? Aba, ay ligawan mo. Di ba? Hindi yung pagdating ng mga 70 years old ka na o 80, isipin mo, paano kaya ako niligawan ko ito kami? Kaya ngayon, di ba? May gusto kang gawing negosyo. Aba, igawin mo. Subukan mo. Kasi darating ang panahon, iisipin mo kung ano kung sinubukan ko yung negosyo. Clarity. And ask the Lord, what mustard seed do you want me to plant toward this dream? Halimbawa po. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi ako,
Alam nyo naman po, ako po'y abogado. Gusto kong maging abogado. Anong gusto mong gagawin? Mag-aral ka. Yun yung mustard seed na sinasabi po natin. Marami ho tayong kasama dito na profesional, doktor, dentist, teachers. Gusto nila maging teacher, gusto nila maging doktor, gusto nila maging dentista, gusto nila maging profesional, gustong makatapos ang pag-aaral. Ano yung little mustard seed na gagawin mo? Bukod sa mag-aral ka, mag-aral kang mabuti. Yung mga faculty mo, yung assignment mo sa isang araw, ay gawin mo. May pinapagawa sa iyo activity, gawin mo. That is your small mustard seed. Remember mga kapatid, yung mga malalaking puno ngayon. Ano yung malaking puno ngayon? Nagsimula ho yan sa punla. Diba? Simula yan sa maliit, sa punla, sa buto or sa branch. Ayan. If you plant the seed, if you plant the seed mga kapatid, God provides the growth. Amen? Kailangan mong magtanim para tumubo. You do the small thing, anong gagawin ng Diyos? God will do the big thing. Sabi nga ho nila, do your best and God will do the rest. Halimbawa, you dream, sabi nyo, nagkakawatak-watak na yung pamilya ninyo. Gusto nyo maging isa na ulit kayong pamilya. Anong pwede mong gawin? Dream big. Magkaayos-ayos kayo. Pero what is your mustard seed? Kahit minsan or isang araw, i-text mo yung kapatid mo. Kausapin mo, kumusta ka na? Ayun lang. Or yung anak mo na malayo sa iyo, sabihin mo, I love you. Ayun lang. Gusto mo ng financial restoration? Magsimula ka sa maliit. Kahit 50 pesos a day, magtago ka. Alam niyo ho ba ako, every time ho ako na makakakuha ng 20 pesos na bago, yung bago, basta 20 pesos, ilalagay ko ho sa angkalsya. Dumating ang araw, hindi ko na po mabuhat yung alkansya. Doon ho. Start small. And mga kapatid, alam nyo ba, dito sa Novena to God's Love na pwede nyong isulat, baka minsan malito kayo eh, pwede kayo magsulat dito about, gusto nyo ng, about your spiritual life, about your health, about your financial life. Isulat po ninyo yun. And one day, mga kapatid, tanungin nyo ako anong aking gusto dito sa feast natin. This 2026, gusto ko po kumalat ho tayo dito sa Rizal. Alam nyo, ewan ko, in my dreams, gusto ko talaga magkaroon tayo kahit light group sa Tanay, light group sa Baras, sa Pililya. At ikalat ho natin ang mabuting balita ng Diyos. Napakarami ho natin dito sa Feast Queen Mary. More than 15 years na nadito. Bakit kayo nadito? Kasi here at Feast Queen Mary, you are loved. Bukod dyan, you are blessed. Diba? Bukod dyan, you are blessing others. Hindi naman kayo tatagal dito kung wala kayong, kung alimbawa napapariwara kayo, naniniwala ako dyan. Marami ho sa atin, more than 15 years na dito. At sa feast, ang dami, ang tagal-tagal na. Mas matanda pa dun sa mga bata dyan sa likod. Amen? So mga kapatid, bibigyan ko kayo na more or less mga 5 minutes. Magsulat kayo ng 1 or 2 dyan sa inyong Novena to God's Love or dito sa papel na ibibigay ng ating dito sa Feast Queen Mary, ng ating mga kapatid. Kahit dyan na lang muna sa papel. Sulat kayo ng inyong one dream, big dream lang. And pwede po ba akong mag-request? Pwede po ba mag-request ng isa lang? Amen? Magsulat po kayo dyan, what is your dream for Feast Queen Mary this 2026? Pwede po ba? So isulat nyo, number 1, your biggest dream and your dream for Feast Queen Mary this 2026. I'll give you 5 minutes. Kaya mo bang ilagay?
Amen? Tapos na po ba kayo? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako pong nagsulat ako ng dream ko about my health na sana is 2026 yung mga maintenance ko mabawasan. So ano yung mga small mustard seeds ko doon? Mag-exercise ako araw-araw. Or kaya yung isa pang nakalagay, maglalakad kahit mga 15-minute walk every day. Yun lang po. So yung pwede ilagay niyo sa Rubina to God's love niyo, yun. Matanggal yung maintenance, tapos isulat niyo na din yung mustard seed ninyo, kung kasya, para madali niyo makikita siya everyday. Amen? Isa pa, gusto ko doon sa isinulat ko about my finances, gusto ko magkaroon ng mga multiple income streams. Maraming mga sources ng income para mas makapagbigay tayo at makatulong sa ating kapwa. So paano naman natin gagawin yun? Small mustard seed ko, di mag-aaral po ako ng iba't ibang negosyo. Ayun po yun. So, mga kapatid, okay na po kayo? Ay, anyayahan ko kayo tumayo. Panginoon yung isinulat nyo dyan sa inyong mga papel. At sabayan nyo po ako dito sa ating darasalin. Ano ho? Sabay-sabay ho tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ama, sa araw na ito, pinipili namin ang daan ni Jesus. Pinipili namin ang ilang upang alisin ang aming mga sariling naisin at magkaroon ng puwang para sa iyo. Pagpalain mo po ang pangarap at ang binhing ito. Bigyan mo kami ng tapang na lumabas sa aming nakasanayan at maging tapat sa maliliit na bagay. Kami ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng anihan, ang siyang magpapalago nito. Itinatanim namin ang mga binhing ito ng may pag-asa. Palaguin mo nawa ang mga ito bilang mga puno ng buhay para sa aming mga pamilya at sa aming komunidad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, let us continue to give thanks to our Lord and give Him praise. Let us all together sing. The changing of the seasons in quiet, finding answers when uncertain, there is joy that is waiting to be found in knowing you. Here, in the midst of unforgiveness and the suffering, when the waiting seems so hopeless, there is peace that is waiting to
I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I surrender. Speak in your truth and word, and listen in your presence. Your overflowing grace surrounds me, as you light. It's now revealed in your unfailing light. I surrender, I surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender, I surrender. You are my heart, it's yours to give. I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I surrender. Sisters, when God moves, let us move. Tulad ng ating Panginoon, let us go to the wilderness. At kung ano man po yung kanyang balak para sa bawat isa sa atin, hindi man po natin ito naintindihan. Let us all surrender to Him all our worries, all our fears. I will trust, I will see, as you orchestrate my story. 'Cause there is more that you want me to become. I will wait, I will praise, as you change my life completely. 'Cause there is more to discover in your love. I will trust, I will see, as you orchestrate my story. 'Cause there is more that you want me to become. I will wait, I will praise, as you change my life completely. 'Cause there is more to discover in your love. There is more to discover in your love. I surrender, Praise the I Lord. surrender. You are my God, I live for you. All of my days belong to you. I surrender, I surrender. You are my God, it's yours to give. I want the life you want for me. I surrender, I surrender, I surrender. I surrender, I surrender, I surrender. Surrender our 2026 to you, Lord. We surrender our dreams. We surrender our life to you, Lord.
Kayong po ang bahala at kayong nakakaalam kung anong nararapat sa amin. Amen. Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Were you blessed, mga kapatid? Ay, nako, ang ganda ng harapin ng 2026, no? So, mga kapatid, before we proceed to our love offering and tithes giving, pwede po muna kayong maupo. Meron ho tayong konting announcement. Okay. So, mga kapatid, isa sa mga bold prayers ho natin ngayon, eto ho, gagawin ho natin dito sa Feast Queen Mary. Kung meron ho kayong mga kakilala na mga medyo nakakaangat sa buhay, ayan, hindi ho maka-attend sa ating feast, meron ho tayong tatawaging, eto ho is tinatawag na membership ho ito. Is parang isang organization, ang tawag ho natin dito is I Give Club. Yung mga nagbibigay ng tithes naman, kung meron pa kayong extra, on top dun sa tithes na ibinibigay ninyo, pwede kayong magbigay ng certain amount. Ang amount ho is 300, 500, and 1,000 every month. Para saan ho yun? Yun ho yung mga gagamitin natin sa ating mga ministry works dito sa feast. So, pwedeng gamitin natin siya kasi marami ho tayong mga kasama dito na mga hindi nakaka-attend ng feast conference. Gusto ko talagang dalhin. Pwede natin gamitin yon para ma-defray yung expenses natin papunta doon. Naku, mabe-bless ho talaga kayo. Marami pa tayong mga gagawin. Meron tayong ginagawa dito na mga gawain ng simbahan. Gagamitin po natin iyan. So, kung meron ho kayong mga kakilala na mga hindi ho nakaka-attend, pwede natin hikayatin para ho dito sa I Give Club. What is this I Give Club? The I Give Club po, it is a group of committed, loving, and generous individuals who have pledged to contribute monthly to support our feast mission. Ayan. With I Give, we can help our various feast mercy ministries and the indigent families in our parish. The I Give Club also helps in the development of our pastoral formation and discipleship programs here at Feast Cardona. So kung gusto niyo pong magpa-member, lapit mo muna kayo kay Mrs. para po ilista yung inyong pangalan. At kung meron ho kayong gustong maging member dito, sabihin niyo po sa atin. Ngayon, ang commitment po natin, bukod doon sa tithes, kung kayo po yung nagbibigay ng tithes, o on top po yun doon sa tithes na ibinibigay nyo, gagamitin ho natin yan dito sa ating mga misyon sa feast. Kung ano naman yung mga establishments so dito, kung gusto nyo maging member yung mga may-ari, ikayatin ho natin. Ayun po. So, 300, 500, and 1,000 per month. Yun lang naman po yung ating ibibigay. Amen? Sana matupad ho, maganda ito eh. Susunod po, napapansin nyo naman siguro ako. Ako po'y pupunta ron sa gitara, tutugtog pa ako rito, tapos magtotok pa po ako. Pag wala ho yung iba nating mga members dito, ang hirap din ho. Naghahanap po kami ng mga servants dito sa Feast Queen Mary. Kung may mga marurunong sa inyo, sa tingin nyo, gifted kayong kumanta, gifted kayong tumugtog, gifted kayo. Kung mga gifted kayo, kahit yung pagbati-bati lang dito sa ating mga members dito, lapit ho kayo dito sa amin. Dito ho kay Mrs. ulit. Magsabi ho kayo kung gusto nyo mag-serve. Simulan ho natin itong 2026. Tsaka po ating create pillar, si Sis Mirna. Lapit ho kayo kung gusto nyo pang mag-serve. Sa totoo lang ho, mabibless ho talaga kayo. Isipin niyo yung inyong talent, gagamitin nyo sa tama. Ay, lalo yung lalago. Amen? Amen. So, meron pa? Okay. So mga kapatid, meron po akong mga nakikitang first-timers so dito sa atin. Pwede po bang tumayo po yung first-timers, magdadasal lang ho namin kayo. Amen? Okay lamang po ba? Welcome po, brother, sister. Si brother, kilala ko ito eh. Nakita ko ito nung gabi ng parokya eh. Sabi niya, pa-attend daw siya sa Miss Queen Mary. Salamat, brother. Meron pang isa. Nakikita ko ng bata sa likod. Sister, tayo ka dyan. Sige, pagdadasal ka lang namin. Mga kapatid, tayo ho tayo. Titaas natin ang ating kamay sa kanila. Yan. Let's pray po. Ay, ito, si brother. Ay, kilala ko ito. Magaling kumanta itong bata na ito. Okay, sige po. Let's pray po sa kanila. Lord, itinataas ko po sa inyo, tinataas namin sa inyo itong aming mga kapatid na narito ngayon sa Feast Queen Mary.
Nawa, Panginoon, alam po namin, hindi po aksidente na narito po sila ngayon. Tinawag niyo sila dito at pumunta sila dito 10 mga nag-imbita sa kanila dahil meron po kayong plano sa kanilang buhay para mabless ang mga tao dito sa kanilang nakapapalibutan. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po sila ang kanilang mga gawain sa buhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga pamilya. Kayo na po ang bahala sa kanila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. Welcome po, brothers and sisters. Sana na-bless po kayo ng talk natin ngayon. Okay, sa mga kapatid, this is our time naman. Hindi na tayo yung hihiling. Tayo ngayon yung magbibigay. And this is the first Saturday of the year. Nawa, alam nyo kami pamilya, ito lagi kong sinasabi sa inyo, first Saturday of the month, dito namin ibinibigay ang aming tithes. Dahil nagtitiwala kami sa Panginoon, sa Kanya muna, bago ang lahat. So mga kapatid, taaso natin ang ating mga love offering and tithes. Nawa, ito po ay Kanyang pagpalain. Panginoon, itinataas po namin sa inyo itong aming mga munting na kayanan. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ito at malayo ang marating, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita at sa pagtulong sa aming kapwa. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga nagbibigay ng kanilang time, talents, and treasures. Alam nila yung kanilang ginagawa dito sa mundong ibabaw. Make them channels of blessings, Lord, dito sa mundong ito. At nawa, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo sila, siksik, liglig at umaapaw. Bless them more, Panginoon, so that they can give more. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. So mga kapatid, with a very cheerful heart, let's have our love offering. Praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on the praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Oh yeah! Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Mga kapatid, see you again next week. Ako, napakaganda ho ng talk natin ngayon, next week. At sana magsama pa kayo ng mas marami. Tandaan niyo ano ang ating mensahe ngayon? When God moves, move! God bless you all po. Ingat po kayo sa inyo pag-uwi. Amen. Turn it up, this sound of praise. Make it louder to